Ang chopper ng ating Pangulo. Parating na po dito sa Batasang Pambansa at pababa na po ang chopper at nandito rin po yung mga sasalubong sa ating Pangulo sa pangunguna ng AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya. Katabi ni General Visaya ang Sergeant at Arms ng House of Representatives na si retired Lieutenant General Rolando Detabali at Sergeant at Arms ng Senado na si retired Major General Jose Balahaja Jr. Sa dulo naman ng Honor Guards Formation, sina Senate President Aquilino Coco Pimentel at Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez. Ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Duterte ay inaasahang mas mahaba sa 21-minute speech niya nung sa kanyang inauguration. At ito po, papalapag na ang chopper, presidential chopper, sakay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napaaga po ang dating niya, no? Actually, sa schedule, dapat 3:45 pa ang dating niya, pero 3:30 pa lamang ay nandito na ang ating Pangulo. Mukhang umalis siya ng maaga sa Malacanang. At yung pong kanyang talumpati ay inaasahang tatagal ng 38 minuto. At sinabi nga ni Press Secretary Martin Andanar na ang speech ng ating Pangulo ay magiging makapagbagdamdamin talaga, no? Baka mahulog tayo sa ating silya. Siya nga daw po ay napaiyak noong nabasa niya itong speech ng ating Pangulo. Sinasabing ang maging talumpati ni Presidente ay tatalakay sa mga deliverables o target na mga miyembro ng kanyang gabinete. Bukod pa rito ang mga recent na pinag-uusapang agenda ng Pangulo tulad ng peace efforts niya sa Mindanao at ang kanyang legislative agenda. Kabilang din sa inaasahang tatalakayin niya sa SONA ang kanyang malawakang kampanya kontra droga. Naka-formation na po itong kanyang welcoming committee at inihahanda ng buksan itong chopper ng ating Pangulo. Kabilang din po sa inaasahang tatalakayin niya sa SONA ang kanyang malawakang kampanya dito nga po sa droga. Halos 100,000 drug users at pushers ang napabalitang sumuko na magmula ng simulan ang kanyang kampanya. At eto po, nakikita na natin ang ating Pangulo pababa na dito sa chopper at suot-suot niya ang barong at mukhang itim itong pantalon niya, no? At yan po nakipagkamay siya sa mga sergeants at arms at ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. At naglalakad na sila papunta dito sa rear entrance. At itong mga honor guards ay naka-formation na rin po dito. At maaari din pong banggitin ng Pangulo ang recent ruling ng International Court of Arbitration patungkol sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay tinaga niya si dating Pangulong Fidel Ramos para pangunahan ang pakipag-usap sa mga Chinese officials. Naasahang ding tatalakayin ng Pangulo ang kanyang peace agenda, di lamang ang peace talks sa mga makakaliwa, kundi pati na rin ang pagsisikap niyang maisulong ang kapayapaan sa Mindanao. At yan po, at naglalakad na po ang ating Pangulo between the honor guards kasama si AFP Chief of Staff Ricardo Visaya. Dito po sa taas, right in front of the entrance, ang Senate President Coco Pimentel, Speaker Pantaleon Alvarez, at yung mga Deputy Speaker at Deputy Speaker of the House, si Congressman Fariñas. Of course, nandiyan din po si Ambassador Painor, ang Protocol Officer. Kamakailan lang ay nagtungo ang ating Pangulo sa lalawigan ng Basilan kung saan nanawagan siya sa mga taga-roon at sa government security forces na talikuran ang puot at tulungan siyang paundarin ang Basilan. Kinausap din niya ang local government leaders at sinabi niya na
tulungan siya sa pagdadala ng kapayapaan at hustisya sa Basilan. Nanggaling din ang Pangulo sa Zamboanga City kung saan niya kinausap ang mga sundalo at miyembro ng Western Mindanao Command o Westmincom. Ngayon po ay patungo na ang Pangulo sa PLLO o Presidential Legislative Liaison Office para manatili doon ng 5 minuto bago siya tutuloy sa session hall. Dito ay makakausap niya itong Senate President, House Speaker at Deputy Speaker. At just about 5 minutes po siya dyan. At pagkatapos niyan ay i-aanunsyo na ng Secretary General ng Senate at ng Lower House ang pagdating ng ating Pangulo para masimulan na ang kanyang SONA. At yan po muna. Back to Kathy and Bong. Maraming salamat, Nikki, na nag-uulat mula sa rear entrance dito sa Batasang Bansa. Nakikita niyo po sa inyong mga television screens ay live feed mula po sa PLLO o Presidential Legislative Liaison Office. Dumating po ng mas maaga, 20 minutong mas maaga, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Batasang Pambansa Complex para sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address at kasalukuyan po siyang magtatagal ng ilang minuto sa loob ng PLLO para makipagpulong po sa iba't ibang mga mambabatas. Samantala, nag-uumpisa na po Mga kababayan, sa pagsisimula ng Congress ay sina Batangas 6 District Representative Vilma Santos Recto at marami pa. Samantala, balikan muna natin Kathy and Bong sa studio. Okay, maraming salamat Aljo Bendio. Lumabas na po mula sa PLLO ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon As scheduled, no? Oo, 4 minutes before 4, alas 4 nga, no, inaasahan nga natin na magsisimula na at kanyang i-deliver ang kanyang speech. At hindi gaya nung mga nakaraang SONA ay walang receiving o reception committee, wala yung mga kasama na naglalakad ng Pangulo, kundi siya lang at syempre kasama si Secretary Bongo. Ang special assistant to the President. Ayan, na parating nasa tabi, kasama parating nating mahal na Pangulo. So dadaan sa South Wing yan. Sa gilid ng South Wing ay dumadaan ang Pangulong Duterte. It will take about 2 to 3 minutes. Bago makarating sa entrance ng session hall. At ito na, malapit na yan dun sa lobby, sa main lobby ng Kongreso. Masdan mo ang paligid, alamat mga krimen. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte.